Naku po, anong nangyari ngayon sa Kongreso? Bakit ang daming otoridad dyan sa loob? Pero bago natin pag-usapan yan, shoutout muna dyan kay Joshua Capuno, franchise owner ng 7-Eleven. Sa mga taga Cebu diha, mga gwapo o gwapa diha, pag malapit kayo dyan sa Dumlog, Talisay City number 1798, Talisay City, Cebu, nako, pumunta po kayo dyan. Dahil meron pong 3-day sale dyan, 50% off po yan. Hanggang bukas po, kahapon, ngayon, 14 to 16 po, ang 3-day sale po dyan. Kaya, congrats po kay Joshua Capuno, dati po natin kasamahan sa trabaho yan. At napakasipag na nila lang. At ngayon, ayan po, isa po siyang franchise owner ng 7-Eleven. Okay, pagpatuloy po natin. Ito po, may nakita po tayong post po ni SAS na kung saan ay maraming ang otoridad po dyan sa loob ng Kongreso. Ang sabi po dito, nagpa-drill exercise daw sa Congress kanina just in case daw magka-revolution. Oh, bakit? Ba't may pa-drill na sila? Kinakabahan na ba? May nagplano ba? Naku po, isa pa pong post po ni SAS, kung ayaw ng revolution, magkusa kayong baguhin ang bulok na system of liquidation ninyo sa Kongreso. Yan na po yung dati pa pong pinag-uusapan na yung pera ng taong bayan. Dapat ilabas po nila kung saan nila ginamit. Matagal na po yan. Nangyari ngayon kung ano-ano na pong issue ang ginagawa. Tapos malalaman po natin, House of Representatives, billion ang dinagdag na project. Agoy, grabe naman. Nako, samantala, ang taga-suporta po ni Franz Castro at mga Duterte supporters ay nagkasalubong. At ito po ang video. Di ba? Ito po ang masasabi ko po dyan sa mga Makabayan Black o sa mga taga-suporta ni Franz Castro. Alam nyo ba kung ano yung pinaglalaban nyo? Kasi sa tingin ko, yung ayaw nyo lang sa mga Duterte, baka takot lang kayong maubos. Takot na takot kayong maubos. Di ba? Ito naman si Franz Castro, akala naman sisiputin siya dyan ni Tatay Diggs. Sus, nako, pagdating sa batas, hindi mo magugulangan yan si dating Pangulong Duterte. Abogado yan eh. At ayan, nakikita nyo po, nagsimula nang lumabas ang suporta ng mga DDS para tapatan po yung mga kaliwang grupo. Kaya nakikita po natin, parang lumakas po ang pwersa nila ngayon ng mga kaliwa. Yung dating ayaw sa mga kaliwang grupo, ayaw sa Dilawan, ayaw sa mga kaliwang grupo, mapansin po natin, parang pumapabor sila dito sa mga kaliwang grupo. Dahil lang ba, suportado nyo si Tambaluslos? At si Tambaluslos, pabor dito sa mga kaliwang grupo daw. Kaya doon po kayo naniniwala kaysa mga Duterte. Pero bandang huli, marami po sa mga kababayan po natin na alam kung ano ang tama o mali, lalo na sa mga kasundaluhan natin. Kaya siguro itong Kongreso, may pa-drill sila. Nakakaramdam siguro sila na may mali sa ginawa nila, lalo na po yung pagpapakulong nila kila Eric. Napakalaking pagkakamali po ang ginawa nila diyan. Kaya sa mga kaliwang grupo, akala nyo magtatagumpay kayo. Kung pipilitin nyo talaga, o ipipilit nyo talaga na kontrahin po yung mga Duterte, siraan yung mga Duterte, o kung ano yung mga plano nyo, bandang huli, kayo lang din yung mawawala dyan. Kayo lang din yung mapapahiya dyan. At yung mga kumampi sa mga kaliwang grupo, malabo na kayong manalo sa susunod na eleksyon. Kilalanan ng taong bayan kung sino yung kumampi dyan sa mga kaliwang grupo. Kaya ngayon pa lang, alam na hindi kayo susuportahan. Tambaluslos. Sana magbago ka ng strategy. May pag-asa pa. Matagal pa. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.